konti na yun. Ay, yan na, mas okay. Pero backlight, oh, go. Backlight talaga. Backlight ang Ay, ano ba? May eksena na naman ba tayo? Musical na, Day. Pero at least medyo maliwaliw. Pero madilim pa din. Pero nasa likod. Kasi sinihan daw. Pasensya na po kasi sinihan po ito. Hindi po to. Masyado akong demanding magpailaw and I just realized we're inside the cinema. Okay. Mr. Fu, relax. Ayan na, ginagawa na nila ng paraan. Dahil dyan, eto na. Ang gagawin ko po, I'll give you microphone and then you pass the mic. Ang taray nung pass the mic, very 70s. And then you can ask na the question. Tapos ako naman ang bibigay ng mikropono sa ating artista. Ayan, sino gusto mauna? Bix daw. Bix Almacen. Bix. Ikaw na muna. Kanina mo i-address yung ating question. Kayo, Miss Gladys. Miss Gladys. Miss Gladys, is this your first time to do a musical? Oh, Gano'ng kahirap? obvious naman, di ba? Ano po, first time talaga. And wala sa hinagap ko at this point of my career, at my age, na makakagawa pa ako ng musical. Siyempre, dream lang sa akin yan. Actually, sabi ko pa nga sana, kahit sa stage, makagawa ko ng stage musical. Pero sabi ko nga, movie pa ang binigay ni God. Because of Sir Mario, yan, kinasangkapan niya sila Sir Mario ang Utmost, and Direk Paulo. So, answered prayer actually to do a musical and family drama. At kung mapapansin niyo po, ang layo-layo dun sa mga ginagampanan ko sa teleserye. Pero paano niyo po pinagandaan yung character ninyo since kumakanta? Opo, nahiya kasi ako kala Sir Robert, and of course kay Ate Isay, sabi ko nga, nung nalaman ko yun, nag-set agad ako ng appointment with voice lesson teachers, Teacher Dixie Lacuesta, and then piano lessons din as well, para kahit paano yung, kasi sa piano, hindi lang basta tumutugtog ka ng piano, pati yung upo, di ba, pati yung pwesto ng kamay, ganyan. So, kahit na hindi naman ipinakita ng buo talaga dun sa movie, pero I wanted to be prepared kahit paano dun sa mga eksena. At sabi ko nga po, syempre hindi naman mga kilalang kilala sa industriya ng musika at pagtatanghal, of course, sila Sir Robert and Miss Isay. Kaya po, ganun na lang din yung kaba ko nung gawin to. So, may plano po ba kayo maglabas ng kanta or album after this? Secret. Malalaman nyo na. So, secret muna. Thank you. Si Cesar daw. Talaga ba? Hi, Kuya Cesar. I miss you. Belated happy birthday. Belated na lahat. Of Net 25. Ate Gladys, may advice ba si Sir Robert na si Miss Isay po sa yun lang po sa pagkanta? Siyempre ako yung hiyang-hiya, di ba? Dahil iba yung kalibre nila, ika nga. Pero wala kang ano sa kanila na para bang ang galing-galing ko na sa larangan na ito. Wala talagang napaka-humble nila, mas nahihiya tuloy ako lalo. Tapos sinasabi pa nila na, hindi, okay naman, ganyan. So, tapos sabi nga po nila na appreciate nila yung ganun na paghahanda na ginawa ko dito sa pelikula. Kaya puro pasasalamat na sila po yung nakasama ko sa pelikulang ito. At nagpapasalamat ako, tinanggap nila yung pelikulang ito. Salamat Kuya Robert at Isay. Ang saya lang namin, hindi mo mawawala yung intimidation mo kapag kasama mo sila. Kasi parang ang saya lang namin sa set. Though, actually bitin. No? Maiksi lang kami nagkasama-sama, kumpleto kami. Pero ang saya, gano'n. Tapos, di mawawala yun syempre yung groovy namin. Ganyan. Kaya, nakakatuwa po. Salamat kay Kuya Robert at Ate Isay na tinanggap nila yung pelikula. Kay Sir Robert Johnson, ano po yung mga inputs po dito sa pelikula para mas lalong yung pong lumabas yung musicality po ng bawat artist? Inputs nila, again? Sa inyo po, mayroon po ba kayong mga inputs po sa pelikula?
Well, basically kasi naman, hindi naman talaga siya musical na number one kasi movie siya, so hindi siya talaga kailangan masyadong malaki, unlike sa theater, sa stage. Though minsan, lumalagpas minsan, lalo magugul ka nilang close-up pala. Inputs, actually, ginawa naman lahat nila yung work nila, wala ka nang makukomment pa sa kanila. Kaya nga si Gladys, grabe siya. Yung kanyang voice lessons, saka yung piano lesson, hindi lang masyado na-focus sa pagpapiano, pero talaga nag-aral po siya kasi alam niya, feeling niya magpapiano talaga siya. Pero they all did their homework very well. Nasa lang po kay John. Musician talaga yung character mo dito. Pagpapatuloy mo ba yun sa totoong buhay? Sana po. Kasi natuwa po ako na di pala talaga ako marunong kumanta. Joke lang. First ever musical ko po ito. Yun nga, gaya ng sinabi po ni Ate Gladys. Naramdaman namin yung suporta ng bawat isa po. Lalo na yung mga totoong singers po dito. Pinaramdam nila sa amin. Tuloy lang, syempre. Hindi nila kami ginudge po masyado. Pero totoo po yun. Ayun, hopefully makagawa pa po soon ng another project po na musical para mas maasa pa yung boses po natin. Kasi nakaka-enjoy po siyang gawin talaga, lalo na po kasama yung mga artista na ganyan ka-husay, ganyan ka-ready tumulong sa kapwa-artista nila. Willing po ulit akong gumawa ng ganong project po. Next questions po coming from Janice Navid and Bulgar. Yes, go Ate Janice. Hi, good evening. First, I'd like to congratulate the team, the whole team, for coming up with this kind of movie na actually pag musical, di ba, ang iniisip natin nakakaantok, boring. Pero dahil naipasok niyo yung family values, yung current situation ng ating bansa, naging interesting siya. So my question goes to all the parents here. I-relate lang natin dun sa nangyari sa movie, no? Bilang mga magulang, kayo po ba, ano yung mga fears nyo for your kids, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? Like, di ba po doon na parang na-establish yung kidnapping? Kayo po, ano yung mga takot nyo para sa inyong mga anak? Lalo na po mga celebrities kayo. Lagi namang ipinagdadasal. I think that's the only thing we can do as parents, na iangat natin, na ibigay natin si mga anak natin sa Panginoon. Kasi there are things na hindi na natin makakontrol. Medyo mahirap yung sitwasyon kung yung anak mo ay napupunta dun sa hindi maganda, like kung mapupunta sa bundok at hindi magandang mangyayari. But naniniwala tayo na malaki ang maitutulong para sa ating peace of mind kung tayo ay at peace with the Lord. Sinagot niya na rin, pero hindi po mawawala sa isipan, lalo na sa mga panahon ngayon, ang agam-agam po sa mga nangyayari. That's it. Kailangan you have to give it up, lift it up everything to the Lord, kasi hindi na po natin control ng mga bagay-bagay ng mga nangyayari. Siguro nandun lang tayo para suportahan ng ating mga anak, pakinggan ang kanilang mga bawat mga problema sa buhay. Very important po na nandun tayo sa mga anak natin para suportahan sila, para po hindi na liligaw sa kanilang mga kilos. Pero in particular po ba, sir, sorry, to be specific lang po, ano yung mga worries and fears nyo para sa mga anak nyo? Papunta ba talaga tayo? Well, of course, yung safety, ano po ba? Katulad po dati, medyo safe. Pero ngayon parang, we read it naman everywhere, you know. And also, it's very important po yung ating mga anak, turuan natin, mahalin ang ating bayan. Kasi po, lalo na sa mga issues ngayon, alam naman natin, ang daming katiwalaan, ang daming mga korupsyon. Very important na sa bahay pala nag-uumpisa na hindi sila pinag-uusapan, hindi nila matutunan na kahit na kaunting korupsyon sa pamumuhay. Little things sa bahay pala natutunan.
Sige. Share anything? Yeah, siguro I wanna share yung, kasi na-stress din sa movie yung about bullying. So, pagdating sa mga bata, isa sa mga fear namin yan na pag nasa school sila, ayaw naman namin din masyadong ma-stress out kapag nakikita namin na mabubuli ang aming mga anak. But at the same time, ini-encourage namin sila na to really face it dahil darating yung panahon na katulad ng sinabi nila na hindi natin makokontrol talaga yan. It's their talaga na dapat gawin nila kung ano yung pwede nilang gawin. But above all, lagi namin tinuturo yung love and patience kami ni Mrs. Tsaka i-add ko na rin yung importante talaga na lagi kayo nag-uusap bilang pamilya. Tsaka yung hindi sila yung magtatago ng kahit anong yung mga lihim, sekreto, na dapat kayo yung number 1 nila na sinasabihan. Na syempre, pag umpisa pa lang yan, ayaw nila, nahihiya sila, natatakot sila. Pero mas maganda kasi na maramdaman nila sa bahay pa lang na yung fear, wala doon. Kumbaga, dapat may takot sila sa Diyos, pero yung love is nandoon. So, doon pa lang, maintindihan na nila na hindi madaling maging bata, pero masaya maging bata. Kasi sa bahay pa lang, nagmumula yung happiness, yung love, ganun. Ayan. Si Miss Marisa, kinakantahan mo rin ba yung anak? Nung maliit siya, pero syempre dalaga na siya ngayon. Ako yung fear ko, above all, it's technology. Kasi ang ganda nung ginawa ni Gladys kanina, in-incorporate niya yung piko, yung ula-up, di ba? Oo. So, dapat ang mga bata, mabalik sila yung sa dati ba? Hindi naman paurong. Ang ibig ko lang sabihin, sana lumalabas pa rin. Hindi naman lumalabas na dapat within the area lang. Yung nagpipiko, nag-Chinese garter, yung ganyan, di ba? Tumbang preso. Iba na ngayon ang mga bata ngayon eh. Masyado na silang lulong sa technology. Kaya ako, malaking factor yon. Kasi dati ang mga bata, lumaki ako sa nanay ko na isang sutsut lang, isang tingin lang, alam ko na. Ngayon hindi. Pag tinitignan mo sila, what am I doing? Ganun sila sumagot. Tsaka yung wala nang respeto sa teacher, at saka yung pinaka-biggest fear ko is pedophile. Kasi they're like vultures this time. Parang na sila, dumadami sila. Hindi ko alam kung bakit. Pero nung araw, siguro pa isa-isa lang, di ba? Yun lang yung fear ko sa mga bata. Hindi na sila safe na lumalabas, nag-jeep mag-isa, di ba? Ngayon hindi. May kasama ng kasambahay para lumabas ng bahay. Thank you, si Gladys. Bukod po sa mga nabanggit po nila, yung gabiguan, yung abutan ng matinding lindol yung mga anak ko na magkakahiwalay kami, nasa school sila, o kung saan sila, ako nasa dating o nasa shooting. Kaya tama si Ate Isay, hindi naman natin mababantayan ang mga anak natin 24/7. Ang pinakamagagawa natin, ipanalangin po sila na kung talagang kinakailangan mangyari yun, yung mga sakuna, sana magkakasama, tapos yung iligtas, di ba? Yung bawat isa sa inyo, at bigyan pa ng pagkakataong mabuhay, syempre, at siguro gawin yung na yun para mas makapagbigay pa ng inspirasyon sa ibang tao. At tama rin po yung i-encourage yung mga bata kasi ngayon, ibang-iba na. Hindi mo na ma-apply halos lahat ng parenting ng parents noon sa ngayon. Di ba? Kaya kailangan siguro, ako mixed yung parenting ko eh. Merong modern, meron din namang old school, no? Pero tama, hindi, yung mga bata ngayon, pag dilatan mo, parang sabihin, what? Ganon, hindi na naiintindihan. Hindi ka tulad tayo, pag pinagdilatan ng nanay, bibihave ka na, di ba? Sila hindi na naiintindihan yung gano'n, kailangan sasabihin mo pa. And tama po, yung bullying also, nangyayari kasi yan. Pero sabi ko nga, subukan lang nila i-bully yung anak ko. Pero katulad ni Yaya Madonna doon, di ba? Protective siya sa mga alaga niya, di ba? Kaya siguro isa rin po yun, na hindi ko list yun sa pinaka-wino-worry ko. Alam kong hindi naman papayag din yung mga anak ko na mangyari yun. At syempre hindi ako papayag, di ba? Kaya siguro po lahat ng ito, posibleng mangyari. At saka yung mapaligiran ng maling
kaibigan, na nagpapanggap na kaibigan. Kaya lagi ko pong pinapaalala sa mga anak ko, huwag kayong magpabigay doon sa peer pressure. Hindi porke uso, hindi porke napapanahon, hindi porke ginagawa ng karamihan, kailangan anak gawin mo para belong ka. Hindi. Diba? Kung pinipilit ka ng mga nagpapanggap na kaibigan na yan, gawin mo to, try it, ganyan, no? Tapos ang katwiran nila, hindi ka na namin friend. Hindi sila tunay na kaibigan, hindi sila kawalan. So dapat matibay yung pundasyon ng mga bata sa tahanan pa lang eh. Sa bahay pa lang, doon pa lang nag-uumpisa. Para kung lumabas man sila, hindi naman natin po ma-shield sa lahat ng mga uri ng tao, di ba? So dapat matibay ng foundation ng pamilya ang kailangan. Katulad ng, di ba, ng pamilya ni Sir Robert Don at ni Ate Isay. Dahil guided sila ng parents. Though nagkaroon ng conflict na hindi maiiwasan, di ba? Pero at the end of the day, nagkaayos pa rin. Dahil nagkaano di ba, yung talagang pinaka-foundation ng pamilya. Ganda, pang beauty queen. Thank you. Pero sabi ni, si Jen. Oo nga, nakalimutan natin, parents. Hindi, pero ang ganda po ng mga sinabi nila. Ako, gusto ko na po yung mga sinabi nila. Hindi, yun lang po. Nakatakot ko po na Fears mo. bilang magulang. Yun po parang nasagot na rin po nila. Pero yun, lumaki silang parang baka mapariwara din, o kaya baka maligaw ng landas po. Fear ko talaga legit para sa mga anak ko, yung maagang maulila sila. Parang ganun. So, ibig sabihin, ako mawawala, o kaya, kasi ako danas ko na. So, itong mga panahon na to, siguro for almost 2 years na, talagang ulilang lubos na kami. So, iba yung pakiramdam ng anak na longing sa magulang sa batang edad, sa murang edad. So, ayoko nung maranasan nila na walang gumagabay sa kanila, lalo na sa panahon to na dinaranas natin sa mundo, kung ano-anong mga pagsubok, kung ano-anong mga nangyayaring kaguluhan sa bansa natin na nandito sila. So, ayoko pong magkaroon ng pagkakataon na wala na kami tapos sila humaharap dito sa mga problema ito na iniiwan ng mga kahenerasyon natin. Siyempre, malayo pa po yung henerasyon nila, pero tayo kasi yung nag-iiwan ng mga kung ano-anong katiwalian, kamalian. So, ang magmamana yung mga anak natin. So, kung wala silang tamang gabay, for sure, mahihirapan talaga sila. So, yun yung kinakatakot ko. So, sana habang maaga pa, para sa mga anak natin na bata pa, maging maayos ang lahat. Yun ang ipinapanalangin namin bilang mga magulang na pagdating ng araw, talagang maging matiwasay ang kanilang paglalakbay. Yan lang po. Thank you, John. Gladys, may phone in lang. Bakit daw kulot ang character mo dito? I think dapat si Sir Mario ang sumagot niyan. Siya talaga yung nag-require sa akin. And thanks to Ate Jennifer Sevilla of Linnell's Hair. Tamo naman kung kano ka. Diba, Ate Jen? Ewan ko, hindi mo ba si Ate Jen? Direk, bakit daw kailangan kulot? Maiba lang. Kasi Marisa. Bali kasi parang bumagay din doon sa aura, sa character ni Madonna. Kasi usually kapag mga straight ang buhok, medyo matapang ang dating. Yun, so... Baka magpulot nga bukas. So, yun, at saka parang naging din namin na inspirasyon na bago to para kay Gladys So, gusto namin yung package na bago din, na hindi man ganun kabago, pero hindi man ganun kamamahaan ng mga tao, pero makikita nila na in-showcase talaga yung character niya at personality para doon sa movie. Yun po. Thank you. Last na lang, pwede ba? Short lang. Kay Jopay lang, tama ba ako? Ito yung comeback movie mo. Matagal ka rin hindi napanood. Bali, pangalawa po itong indie film mo na ginawa ko po. Pero sobrang saya ko kasi ang sarap pala mag-indie. So hindi ka naman totally talaga yung nagpahinga sa movie po, sa serye, nagpahinga po talaga ako. Kasi nag-focus po ako sa mga bata. Kasi syempre maliliit pa sila kay Joshua. Ayun, kasi maliliit pa po, gusto ko silang gabayan talaga. Kasi syempre, di ba, yung panahon po ngayon, hindi natin alam kung ano yung pwede nilang gawin. So gusto ko kasi habang lumalaki sila, talagang nakikita ko yung pagbabago
Thank you, Chopay. Thank you po.